Sa bayan ng Santa Emilia sa Laguna, matagal nang kilala ang apelidong Villarreal. Kapag binanggit ang pangalan ni Leonardo Villarreal, dalawang bagay agad ang pumapasok sa isip ng mga tao: yaman at impluwensya. May mga subdivision siyang ipinatayo, may trucking at logistics company, may mga lupang inuupahan ng malalaking negosyo, at kung minsan, kapag may sakuna, siya rin ang unang nagpapadala ng relief goods. Pero sa loob ng malaking pangalan na yon, may mga bagay na hindi nakikita sa mga billboard, sa mga ribbon cutting, at sa mga litrato sa pahayagan. At isa sa iilang taong nakakita ng mas tahimik at mas totoong mukha ni Leonardo ay si Mireya Salcedo. 29 na taong gulang si Mireya. Hindi siya anak mayaman, hindi siya galing sa sikat na pamilya, at lalong hindi siya sanay sa mundo ng mga taong may bodyguard at driver. Lumaki siya sa isang maliit na bahay sa gilid ng ilog kasama ang ina niyang si Crisanta na mahina na ang katawan at kapatid niyang si Polo na noon ay huminto sa pag-aaral para pumasok muna sa maliit na computer shop bilang bantay. Ang Mireya ang tumayong haligi ng pamilya mula nang mamatay ang ama nilang tricycle driver dahil sa stroke. Private nurse si Mireya at halos 3 taon na siyang naka-assign kay Leonardo Villarreal. "Anak, huwag mong pabayaan sarili mo ha," madalas sabihin ni Crisanta tuwing madaling araw bago umalis si Mireya. "Mayaman ang pinagsisilbihan mo, pero tao pa rin sila. Iba-iba ugali niyan." Ngumingiti lang si Mireya habang inaayos ang bag niya. "Opo, Nay, ako na bahala. Babalik ako agad bukas ng umaga pagkatapos ng shift." Ang trabaho niya kay Leonardo ay hindi lang basta pagbibigay ng gamot at pagmumonitor ng blood pressure. Sa totoo lang, sa paglipas ng panahon, naging tagapakinig na rin siya ng matanda, lalo na sa mga gabing hindi makatulog si Leonardo at ayaw nitong kausap ang sariling mga anak. Tahimik na lalaki si Leonardo, pero kapag nagsalita, mabigat. "Mireya," minsang sabi nito habang nakaupo sa veranda ng Villarreal Ancestral Mansion, nakatingin sa madilim na hardin. "Kapag tumanda ka, doon mo malalaman kung sino ang nagmamahal sa'yo at sino ang naghihintay lang na mawala ka." Hindi agad nakasagot si Mireya noon. Nurse siya, hindi tagapayo, pero sa boses ng matanda, ramdam niyang hindi iyon simpleng biro. "Sir, baka po pagod lang kayo," maaing-kaing kanyang sagot habang inaabot ang tubig. "Minsan po, kapag maraming iniisip, parang mas mabigat lahat." Napangiti si Leonardo, pero hindi umabot ang mata. "Magaling ka talagang magsalita ng hindi nakikialam." Ang Villarreal Ancestral Mansion ay isang malawak na lumang bahay na ilang beses nang pinaayos pero nanatili ang dating anyo. Mataas ang kisame, makakapal ang kurtina, mabibigat ang kahoy na kasangkapan at mahabang pasilyo na parang laging may kinikimkim na lihim. Sa bahay na yon, maraming taong gumagalaw araw-araw, mga kasambahay, tauhan sa kusina, hardinero, security, driver, at mga empleyado mula sa opisina na pabalik-balik kapag may pinapapirma si Leonardo. Isa sa pinakamatagal na tao roon si Mang Isko Paredes, ang katiwala na halos kabisado ang bawat pinto at bawat kwento ng pamilya. "Ma'am Mireya," sabi ni Mang Isko isang hapon habang pinupunasan niya ang lumang frame sa hallway, "pag may napansin kang kakaiba kay Sir, sabihin mo sa akin agad. Hindi na bata si Don Leo." "Oo naman po, Mang Isko, pero mukhang may iniisip siya nitong mga nakaraang linggo." Napabuntong hininga si Mang Isko. May dumarating kasi, at kapag dumarating ang ilang tao, sumasakit ang ulo ng amo mo. Hindi na nagtanong si Mireya. Alam na niya kung sino ang tinutukoy nito. Ang panganay na anak ni Leonardo, si Dario Villarreal, ay kabaligtaran ng ata sa maraming bagay. Maayos manamit, mahusay magsalita sa harap ng investors, mabilis magdesisyon at laging may kasamang mamahaling relo at malamig na tingin. Kung si Leonardo ay tahimik ngulit mabigat ang presensya, si Dario naman ay parang laging may ipinapakitang performance. Kontrolado ang galaw, kontrolado ang tono, kontrolado pati ngiti. Tuwing dumarating si Dario sa mansion, nag-iiba ang ihip manghangin sa bahay. Napapansin niyo ni Mireya kahit walang nagsasalita.
Kasunod ni Dario ang asawa nitong si Celine Villarreal, isang babaeng palaging maayos ang buhok, perpekto ang makeup at parang sanay utusan pati tingin ng tao. Maganda si Celine pero may lamig ang kilos na nakakapagsikip ng dibdib. Kapag tinitignan ni Mireya, parang sinusukat lang nito kung hanggang saan ang pwesto niya sa bahay. Miss Mireya, tama? Minsan tanong ni Celine habang nakatayo sa gilid ng kama ni Leonardo. Paki-check naman yung dosage ni Dad, parang inaantok masyado. Bago pa makasagot si Mireya, si Leonardo na mismo ang sumingit. Hindi siya Miss Mireya lang, Celine. Siya ang nurse ko. At alam niya ang ginagawa niya. Saglit na tumigas ang mukha ni Celine. Pero nung umiti rin agad, "Of course, Dad. Concern lang ako." Mula sa pinto, tahimik lang si Dario. Nakapamulsa, nanonood. Hindi lang sina Dario at Celine ang bahagi ng pamilyang may bit-bit na tensyon. May bunsuring anak si Leonardo na si Alina Villarreal na matagal na nakatira sa Cebu at bihira umuwi sa Laguna. Ayon kay Mang Isko at sa mga bulong-bulungan ng staff, matagal nang may alitan ng magkapatid. Hindi raw kasi gusto ni Alina ang paraan ng pagpapatakbo ni Dario sa negosyo, samantalang si Dario naman ay tingin kay Alina ay emosyonal at walang alam sa real world. Pagdating ng Ma'am Alina, minsang pabulong ni Yoli, isa sa mga kasambahay, habang naghahain ng lugaw kay Leonardo, tiyak may katahimikan na mas mabigat pa sa sigawan. Hindi napigilan ni Mireya ang mangiti ng kaunti. "Ganun ba ka-tense?" "Ma'am," sabi ni Yoli habang lumilinga sa paligid, "sa bahay na to, minsan mas nakakatakot yung hindi nagsasalita. Bukod sa pamilya at staff, may mga taong regular ding pumapasok sa bahay dahil sa trabaho. Si Attorney Noemi Zafra, ang family lawyer na laging may dalang folder at seryosong mukha. Si Ruben Tanseco, chief accountant na halatang pagod palagi at parang hindi mapakali kapag may meeting sa mansyon. At si Berto, ang driver ni Leonardo na tahimik pero mapagmatsyag na madalas nag-aantay sa labas habang may usapan sa loob. Sa mga panahong iyon, napansin ni Mireya na dumadalas ang pagbisita ni Attorney Noemi at ni Ruben. May mga dokumentong pinapapirma. May mga usapang pinapasara ang pinto. May mga tawag kapag sinasagot ni Leonardo ay agad itong tatahimik at hihigpit ang hawak sa tungkod. Isang gabi, habang inaayos ni Mireya ang medicine tray sa silid ni Leonardo, bigla siyang nagsalita. "Mireya, opo sir, kapag may nangyari sa akin, may mga taong sasabihing alam nila kung anong gusto ko." Tumingin si Leonardo sa kanya. Malinaw at matalim ang tingin sa kabila ng katandaan. Hindi lahat ng malakas magsalita. "Totoo." Napatigil si Mireya. "Sir, bakit niyo po nasabi iyan? May gusto po ba kayong ipasabi kay Attorney Noemi?" Sandaling natahimik si Leonardo. Parang may gustong sabihin pero pinili munang lunukin. Darating din sa tamang oras. Bago pa madugtungan ang usapan, kumatok ang pinto at pumasok si Dario na may hawak na cellphone. "Dad, may kailangan lang akong pirma mo bukas sa office. Urgent. Ayaw ko nang patagalin pa." Hindi sumagot si Leonardo. Tumingin lang siya kay Mireya saka sa tray ng gamot. "Oras na ng maintenance ko." Malamig niyang sabi. Nagkatinginan saglit sina Dario at Mireya. Sa tingin ni Dario, walang malinaw na galit. Pero may halong pagkainis na parang ayaw niyang may testigo sa bawat usapan nilang ama at anak. Sa mga sumunod na araw, lalo pang naging mabigat ang paligid. Dumating si Alina mula Cebu. May pagod sa mukha at halatang nagmamadaling naharating. Pagpasok pa lang sa sala, sinalubong na siya ni Celine ng pilit na ngiti. "Alina, finally. Akala ko bukas ka pa." "Naka-earliest flight ako," sagot ni Alina habang binababa ang bag. "Nasaan si Papa?" "Sa study room, nagpapahinga. Pero wag mo munang istorbohin. Kakausap lang niya kay Dario." "Nakakapasok si Kuya pero ako hindi." Malamig na tanong ni Alina. "Alina, putol ni Dario na kabababa lang ng hagdan. Huwag ka nang magsimula." Walang imik si Mireya noon. Pero kitang-kita niya ang lumang sugat sa pagitan ng magkapatid. Hindi iyon simpleng tampuhan. Parang matagal nang hinugot at tinahi, pero hindi kailanmang tunay na gumaling. Sa kabila ng tensyon, si Leonardo ay nananatiling buhay pa. Bagamat mabilis mapagod at madalas sumasakit ang dibdib, mahigpit ang bilin ni Mireya sa gamot, pagkain at pahinga. Pero may isang bagay siyang hindi maalis sa isip. Sa bawat pagdating ni Dario at Celine, mas nagiging balisa si Leonardo. Minsan napapansin niyang tahimik itong nakatitig sa aparador kung saan nakatago ang ilang personal na dokumento
Minsan naman ay hinahawakan nito ang rosaryo sa ilalim ng unan na parang may kinakatakutan. Isang gabi, pagkatapos ng hapunan, nadatnan ni Mireya si Leonardo sa veranda habang umuulan ng mahina. Nakapatong ang kumot sa nieto at hawak ang tasa ng salabat. "Sir, malamig po. Dapat nasa loob na kayo." Sandali na lang. Tumingin si Leonardo sa ulan, saka nagsalita ng mahina. "Alam mo, Mireya, marami akong pagkukulang bilang ama." Hindi sumagot si Mireya. Hinayaan lang niya itong magsalita. "Madali akong naniwala na pera ang makakaayos sa pamilya. Pag may problema, bigyan ng bahay. Pag may tampuhan, bigyan ng negosyo. Pag may sama ng loob, ipaubaya sa panahon." Napailing ito. "Hindi pala ganon." "Sinasubukan niyo pa rin naman po, sir," sabi ni Mireya. "Nakikita ko naman po." Napangiti si Leonardo, pagod. "Ikaw pa talagang nagpapalakas ng loob ko." Mula sa loob ng bahay, narinig nila ang boses ni Celine, matinis pero kontrolado pa rin. "Dario, sabihin mo kay Ruben bukas ng maaga, hindi pwedeng madelay yon." Kasunod niyon ang mahina pero mariing tugon ni Dario na hindi na malinaw sa layo. Napatingin si Leonardo sa direksyon ng sala. Saglit, tila bumigat lalo ang mukha niya. "Sir?" tanong ni Mireya. "Wala." Humigop siya ng salabat. "Basta tandaan mo lang, minsan, ang pinakaingay sa burol, sila ang pinakatahimik bago mangyari ang lahat." Hindi naintindihan ni Mireya ang buong ibig sabihin noon, pero tumimo yun sa isip niya. Pagkaraan ng ilang araw, naganap ang biglaang pangyayari na yayanig sa buong Santa Emilia. Pumanaw si Leonardo Villarreal, ayon sa unang pahayag ng pamilya dahil sa atake sa puso. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari, mga tawag, mga sasakyan sa gate, mga bulaklak, mga kandila, mga bisitang nakaitim, mga utos ni Dario, mga pabulong na tanong ng staff at ang malaking sala ng ancestral mansion na ginawang lugar ng burol. Sa gitna ng pagdagsa ng tao, nakatayo si Mireya sa gilid ng hagdan, pagod na pagod, tahimik na pinagmamasdan ng paligid. Naroon si Mang Isko na abala sa pag-aasikaso ng upuan. Naroon si Yoli na naiiyak habang naghahain ng kape sa bisita. Naroon si Attorney Noemi na may hawak na folder, kausap si Ruben na halatang balisa. Naroon si Berto sa may garahe, nagbubuhat ng mga kahon. Naroon si Alina na namumugto ang mata ngumit pilit matatag. At sa gitna ng lahat, naroon si Dario. Ang maayos ang barong, tuwid ang tindig at kontrolado ang bawat salita habang sinasalubong ang mga taong nakikiramdam. "Thank you for coming," sabi ni Dario sa isang konsehal. "Malaking bagay po ito sa pamilya." Habang pinagmamasdan iyon, may malamig na pakiramdam na gumapang sa dibdib ni Mireya. Hindi pa niya kayang pangalanan pero alam niyang may mali sa takbo ng mga bagay. Hindi pa siya nagsasalita, hindi pa siya nagtatanong at wala pa siyang ebidensya sa kahit ano. Pero sa unang gabi pa lang ng burol, ramdam na niyang ang pagluluksa sa bahay na iyon ay hindi lang tungkol sa pagkawala ng isang ama. May kung anong mas mabigat na nagsisimula palang gumalaw sa likod ng kandila, bulaklak at mga dasal. Pagkatapos ng unang gabi ng burol sa Villarreal Ancestral Mansion, halos hindi na naramdaman ni Mireya Salcedo ang paglipas ng oras. Parang iisa na lang ang tunog ng mga dasal, yabag ng mga bisita, pagkalansing ng tasa ng kape at bulong-bulong ang pilit pinapahina pero lalong lumalakas habang lumalalim ang gabi. Ang malaking sala na dati formal at tahimik lang tuwing may family gathering, ngayon ay puno ng itim na damit, puting bulaklak at mukha ng mga taong may kanya-kanyang dahilan sa pagpunta. May totoong nakikiramdam, may nakikiusyoso at may mga naghihintay kung kailan bubukas ang usapan tungkol sa mana. Nakatayo si Mireya sa gilid ng hallway na papunta sa dating kwarto ni Leonardo Villarreal.
Hawak niya ang maliit niyang notebook kung saan niya isinulat ang mga oras ng gamot ng matanda noong buhay pa ito. Hindi niya alam kung bakit dala-dala pa rin niya iyon. Marahil dahil iyon lang ang konkretong bagay na nagpapaalala sa kanya na bago naging sentro ng burol ang bahay na ito, isa muna itong lugar ng routine, gamot, pahinga at mga pag-uusapan na hindi naririnig ng iba. Mireya, napalingon siya. Nakatayo si Celine Villarreal sa may dulo ng pasilyo. Perpekto pa rin ang ayos ng buhok kahit madaling araw na. Hindi mataas ang boses nito pero may tono ng utos. Pwede ka bang sumunod sandali? Sabi ni Celine. Dinala siya ni Celine sa maliit na breakfast nook sa likod ng kusina, malayo sa mga bisita. Doon, wala ang mapagkukunwaring labubing nito sa harap ng tao. Nilapag nito ang tasa ng tsaa sa mesa at tumingin diretso kay Mireya. Alam kong matagal kang nagtrabaho kay Dad, panimula ni Celine, at alam kong marami kang nakitang medical details. Saglit na natahimik si Mireya. Ginawa ko lang po ang trabaho ko. Exactly. Ngumiti si Celine, ngunit malamig pa rin ang mata. Trabaho mo yon. Hindi mo trabaho ang magsalita sa kung sino-sino tungkol sa huling gabi niya. Lalo na ngayon na maraming tsismosa dito sa burol. Wala naman po akong sinasabing kung ano-ano. Maingat na sagot ni Mireya. Good. Umabante ng bahagya si Celine kasi kung may lumabas na maling kwento, unang-una kang mahihirapan. Madaling mabaliktad ang isang nurse kapag nagka-imbestigasyon. May records, may gamot, may signatures. Naiintindihan mo? Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi iyon simpleng paalala, banta iyon. Mrs. Villarreal, sabi ni Mireya, pilit pinipigil ang panginig ng boses. Wala po akong balak gumawa ng gulo. Gusto ko lang pong maayos ang lahat. Then stay in your place, mabilis na putol ni Celine. Tumulong ka sa burol, maging magalang, tapos umuwi ka sa buhay mo. Umalis si Celine na parang walang nangyari. Iniwang nakatayo si Mireya sa tabi ng mesa. Hindi siya agad gumalaw. Sa unang pagkakataon mula nang namatay si Leonardo, malinaw na naramdaman niyang may mga taong hindi lang nagluluksa, may mga taong nagbabantay. Pagbalik niya sa sala, nadatnang niyang may kausap si Dario Villarreal na pamilyar na mukha, si Attorney Noemi Zafra at si Ruben Tanseco. Nasa gilid sila ng grand piano, mababa ang boses pero mabilis ang palitan ng salita. Mula sa pwesto niya, hindi niya marinig lahat pero may ilang salitang tumimo sa tenga niya. Interim control, hindi pwedeng madelay. Pipirmahan na lang ni Alina. Bakit ngayon agad? Maya-maya, lumapit si Alina Villarreal, halatang kagagaling lang sa pag-iiyak pero tuwid pa rin ang tindig. Kuya, hindi ba pwedeng pagkatapos na ng libing to? Sabi nito, mahina ngunit matigas ang tono. Hindi pa nga naililibing si Papa. Pumihit si Dario, kontrolado ang mukha. Business doesn't stop, Alina. May payroll, may deliveries, may board. Hindi tayo pwedeng maging emotional sa lahat ng bagay. Hindi to pagiging emotional, paggalang to. Napatingin ang ilang bisita, agad sumingit si Celine na parang matagal nang inaabangan ng esena. Please, sabi nito na nakangiti sa mga tao pero matalimang timin kay Alina. Wag dito, maraming nakatingin. Tahimik lang si Attorney Noemi, ngumit napansin ni Mireya na hindi ito sang-ayon sa pagmamadali. Si Ruben naman ay halatang pawis kahit malamig ang aircon. Para siyang may gustong sabihin pero hindi makahanap ng tamang sandali. Lumipas ang maghapon at dumating ang ikalawang gabi ng burol. Mas marami ang bisita. May dating mayor, may mga negosyanteng dating kasosyo ni Leonardo, may pari, may mga kaanak mula Maynila at mga kapitbahay na kilala si Don Leo noong hindi pa siya gaon kayaman. Habang paikot-ikot si Mireya para tumulong sa pag-aayos ng matatandang bisita at pagtingin sa mga nahihilo sa init at puyat, hindi siya tinatantanan ng pakiramdam na binabantayan siya. Ma Mireya, okay ka lang? Tanong ni Yoli habang naglalagay ng pandesal sa tray. Parang namumutla ka. Okay lang ako, sabi ni Mireya pero mahina ang boses. Pagod lang. Luminga si Yoli saka lumapit ng kaunti.
Kanina, nakita ko si Ma'am Celine na nakatitig sa'yo kabang kausap mo si Ma'am Alina. Ingat ka. Napabuntong hininga si Mireya. May sinabi kasi sa akin kanina tungkol sa huling gabi ni Sir Leonardo. Nanalati ang mata ni Yoli. Anong sinabi? Na huwag daw akong magsalita ng kung ano-ano. Napakagatlabi si Yoli. Bakit parang takot na takot sila sa sasabihin mo? Nurse ka lang naman ni Sir Leonardo. Yun din ang tanong sa isip ni Mireya. At dahil doon, mas bumigat ang dibdib niya. Yun nga eh. Bago pa sila makapag-usap ng mahaba, dumaan si Mang Isko Paredes na may dalang listahan ng upuan sa susunod na novena prayer. Yoli, pakicheck yung extra monoblock sa bodega. Mireya, may kailangan akong itanong sa iyo mamaya pag humupa ang tao. Bandang 10:00 ng gabi, nang medyo kumunti na ang bisita, tinawag siya ni Mang Isko sa may likod na bahagi ng bahay, malapit sa service corridor na konektado sa kitchen at laundry area. Ano po yun, Mang Isko? Tanong ni Mireya. Tumingin muna sa paligid ng matanda bago nagsalita. Noong gabing namatay si Sir, napansin mo ba kung sino-sino ang pumasok sa kwarto niya? Napakunot noo si Mireya. Bakit niyo po natanong? Kasi may hinahanap akong sagot. Huminga ng malalim si Mang Isko. May CCTV tayo sa hallway sa second floor, di ba? Kanina po lang nalaman sa guard na wala raw recording yung ilang oras nung gabing yun. Parang may kumalabog sa dibdib ni Mireya. Paanong wala? Corrupted file daw, sabi ng technician. Ewan ko kung totoo. Umiling si Mang Isko. Ang alam ko, ilang taon nang gumagana yon. Ngayon pa nasira. Mabilis na bumalik sa isip ni Mireya ang mga detalye ng huling gabi ni Leonardo. Ang pag-inom nito ng maintenance, ang bahagyang pananakit ng dibdib, ang tawag ni Dario na gustong kausapin ng ama, ang paglabas-labas ng mga tao sa pasilyo. Naalala ko po, dahan-dahang sabi niya. Napabalik-balik si Sir Dario sa kwarto, tapos may kasama siyang lalaki, si Vance Llorente, yung assistant niya. Yun din ang sabi ng isang utility boy, pero natatakot magsalita. Napalunok si Mireya. Mang Isko, may mali po ba talagang nangyari? Hindi sumagot agad ang matanda. Hindi ko pa alam. Pero habang minamadali nila ang papeles, parang lalo akong kinakabahan. Mula sa dilim ng koridor, may umubo. Pareho silang napalingon. Si Berto, ang driver, nakataim sa may pinto, may hawak ng susi ng sasakyan. Pasensya na po, narinig ko lang yung dulo. Hindi ako nakikialam pero nung gabing yon, mga bandang 11:00, pinabalik ako ni Sir Dario sa garahe kahit tapos na dapat duty ko. Sabi niya, standby lang daw. Pagkatapos, pinakuha sa akin si Vance ng isang paper bag sa kotse. Anong laman? Agad na tanong ni Mireya. Hindi ko alam, nakasara. Pero nagmamadali sila. Lalong nagdilim ang kutob ni Mireya. Wala pa ring malinaw na ebidensya, puro piraso lang. Pero bawat piraso, tila tumuturo sa iisang direksyon. Kinabukasan ng umaga, umuwi muna sandali si Mireya sa kanila para magdala ng gamot sa ina. Habang pinapainom niya si Crisanta, halatang may bumabagabag sa isip niya. Anak, sabi ng matanda, may problema ka. Umupo si Mireya sa gilid ng kama. Nay, parang may hindi tama sa pagkamatay ni Sir Leonardo. Napatigil si Crisanta. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko pa sigurado, pero may mga nawawalang record, may mga banta, tapos minamadali nila ang mga papeles. Napahawak siya sa noo. Natatakot ako, Nay. Kapag nagsalita ako, baka ako naman ang baliktarin. Tahimik na tumingin sa kanya si Crisanta sa kahinawakan ng kamay niya. Mireya, mahirap tayo, oo. Kailangan natin ng trabaho. Kailangan ko ng gamot. Pero kung may mali kang nakita at kaya mong tumulong sa totoo, huwag mong hayaang takot lang ang magdikta. Mag-ingat ka, pero huwag kang basta manahimik kung may inosenteng madadamay. Napatingin si Mireya sa luma nilang cabinet, sa resibo ng gamot na nakasabit sa clip, sa electric fan na maingay, sa kapatid niyang si Polo na tahimik na nag-aaral ng reviewer sa mesa kahit alam niyang hindi sila mahirap lahat. Doon niya mas naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Hindi siya pwedeng padalos-dalos. Isang maling hakbang, pwede siyang mawalan ng trabaho, madamay sa gulo,
o masira ang pangalan niya bilang nurse. Pero kung totoo ang kutob niya, baka may mas malaking kasinungaling ang tinatakpan. Pagbalik niya sa mansion kinahapunan, agad siyang hinanap ni Alina Villarreal. "Pwede ba kitang makausap?" sabi ni Alina. Namumugbog pa rin ng mata pero mas ayos na kaysa nakaraan. Dinala siya ni Alina sa maliit na sunroom sa gilid ng hardin, isang lugar na bihirang puntahan ng mga bisita. Sarado ang pinto, mahina ang ilaw at rinig lang ang tunog ng kuliglig sa labas. "May napapansin ka rin, di ba?" Diretsyong tanong ni Alina. Hindi agad sumagot si Mireya. "Ano pong ibig niyo sabihin?" "Yung pagmamadali ni Kuya, yung kilos ni Celine, yung pakikialam nila sa lahat." Huminga ng malalim si Alina. "At bago mamatay si Papa, may narinig akong pagtatalo." Napatayo ng tuwid si Mireya. "Pagtatalo po," tumanggo si Alina. "Ilang araw bago siya namatay, nasa hallway ako sa second floor. Hindi nila ako nakita. Narinig ko si Papa galit na galit. Bihirang-bihira ko siyang marinig na ganun." Namasa ang mata ni Alina habang inaalala. Sabi ni Papa, "Hindi ko ibibigay sa iyo ang lupa na para sa foundation. Hindi lahat ng iniwan ko para sa inyo." Tapos sumagot si Kuya ng, "Pinaghirapan ko rin tong kumpanya. Hindi ako papayag na ipamigay mo sa mga taong hindi mo naman kadugo." Tahimik si Mireya, pinipigil ang hininga. "May foundation po?" tanong niya. "Oo," sagot ni Alina. "Matagal mang plano ni Papa para sa health at scholarship ng mahihirap sa bayan. Lupa at pondo ang ilalaan. Ayaw ni Kuya kasi gusto niyang isama lahat sa corporate restructuring." Napapikit si Alina. "Akala ko away lang. Hindi ko inisip na ganito." Mabigat ang katahimikan sa pagitan nila. "Miss Alina, may sinabi po sa akin si Mrs. Celine. Pinag-iingatan akong magsalita tungkol sa huling gabi ni Sir." Napalingon si Alina. Nag-iba ang tingin. Hindi na lang ito simpleng lungkot. May halong alarma na. "Anong eksaktong sinabi?" "Na madaling mabaliktad ang nurse kapag may gulo. Na dapat tumulong na lang ako sa burol at umuwi na." Napakuyom ang kamao ni Alina. "So, they're already preparing the narrative." "Narrative?" ulit ni Mirela. "Kwento." Mapait na ngumiti si Alina. Sa pamilyang to, matagal nang may gumagawa ng kwento para mauna sa katotohanan. Sa labas ng sunroom, may dumaan na 2 staff na may dalang flower stand. Mabilis na tumayo si Alina at inayos ang mukha. Bago sila lumabas, tumingin siya kay Mireya ng direkta. "Huwag ka munang magsabi sa maraming tao. Pero huwag ka ring matakot ng mag-isa. Ako ang kakausapin mo. At kung may maalala ka pa tungkol sa huling gabi ni Papa, sabihin mo agad sa akin." Tumanggo si Mireya. "Opo." Paglabas nila pabalik sa pangunahing sala, mas maliwanag ang mga ilaw, mas maingay ang mga bisita, mas mabango ang bulaklak. Pero para kay Mireya, mas luminaw na ngayon ang totoong anyo ng burol. Hindi na lang ito lugar ng pagluluksa, isa na itong larangan ng kapangyarihan, takot at pagtatakip. At sa gitna ng mga dasal at pakiramay, unti-unti nang lumilitaw ang mga mukha ng posibleng kontrabida. Paglabas ni Mireya Salcedo at Alina Villarreal mula sa sunroom, sinalubong agad ng mas makapal na ingay sa pangunahing sala. Mas marami na ang bisita kaysa sa unang 2 gabi ng burol. May mga bagong dating na kamag-anak mula Batangas at Quezon, ilang dating kasosyo ni Leonardo Villarreal, mga lokal na opisyal at mga taong halatang nakikiusyo na lang matapos kumalat sa bayan na may tensyon daw sa loob ng Villarreal Mansion. Pero para kay Mireya, hindi na ordinaryong tensyon ang nararamdaman niya. Matapos ang sinabi ni Alina tungkol sa pagtatalo ni Leonardo at Dario Villarreal, mas nalilinaw na sa kanya na may mas malalim na dahilan ang pagmamadali ng pamilya sa mga papeles. At habang pinagmamasdan niya si Dario na maayos na nakikikamay at nakikiusap sa mga bisita, mas lalo niyang nararamdaman ang kabaligtaran ng ipinapakita nito sa labas. "Thank you for coming," sabi ni Dario sa isang negosyanteng matanda. Galang at kontrolado ang boses. Sa tabi nito, si Celine Villarreal naman ay nakangiti at nagpapaupo sa mga bisita, parang siya ang reyna ng burol. Elegante, composed at tila walang bahid ng kaba. Ngulit nang dumaan ang tingin nito kay Mireya, saglit na tumalim ito paalala ng sinabi nito noong nakaraang gabi. "Ma'am Mireya,
Mahinang ngulit mabilis na tawag ni Yoli sa may pantry area. Pwede pa tulong? Nahilo si Tita Belen Arcache sa dami ng tao. Tumanggo si Mireya at agad sumunod. Sa isang sulok ng sala, nakaupo si Tita Belen, isang matandang pinsan ni Leonardo Villarreal na mahilig magkwento at halos lahat ng detalye sa pamilya ay alam daw. Tita, inhale po kayo ng malalim. Sabi ni Mireya habang chinecheck ang pulso. Baka po na-overwhelm lang sa init at puyat. Ay hiha! Hingal na sabi ni Tita Belen. Hindi lang init, ang bigat ng pakiramdam sa bahay na to ngayong gabi. Napatingin si Mireya sa kanya. Bakit niyo po nasabi? Luminga si Tita Belen sa kapabulong na nagsalita. Noong buhay pa si Leo, kahit may away-away ang pamilya, hindi ganito kabigat ang hangin. Ngayon parang, ewan ko, parang may gustong lumabas. Hindi na nakasagot si Mireya. Ilang beses na niyang narinig sa mga matatandang bisita ang mga ganitong salita. Mabigat ang hangin, iba ang pakiramdam, hindi mapakali ang kaluluwa, at sa ganitong mga okasyon, madaling lumipad ang imahinasyon ng tao. Pero sa isip ni Mireya, ang mas kinatatakutan niya ay hindi multo, kung hindi katotohanan. Bandang 9:00 ng gabi, nagsimula ang panibagong pagdarasal. Dumating si Pastor Eli Santor, isang kilalang religious speaker na inimbitahan ng ilang kamag-anak sa panig ng Villarreal. Bagamat may pari nang nagpunta noong nakaraang araw, may mga kamag-anak na gusto raw ng hiwalay na panalangin. Sa mansyon na yun, kahit sa pagdadalamhati, may kanya-kanyang grupo at impluensya. Nakaayos ang mga upuan sa paligid ng malaking salaming kabaong ni Leonardo. Tahimik na nakahiga ang katawan nito sa puting interior lining. Maayos ang barong, nakatikom ang labi at napapalibutan ng puting lilis at kandila. Ilang araw nang ganoon ang itsura nito, payapa sa piningin ng nakararami kahit sa isip ng iilan ay marami ng tanong. Habang nagdarasal ang mga tao, si Mireya ay nasa may likod na bahagi, nakatayo kasama sina Yoli at Mang Isko. Si Alina naman ay nasa harapan, tahimik ngunit halatang pagod. Si Dario at Celine ay nakaupo sa kanan ng kabaong, parehong tuwid ang tindig. Panginoon, malakas na panalangin ni Pastor Eli, kung may mga bagay mang hindi pa nahahayag sa pamilya, bigyan mo sila ng lakas na harapin ang katotohanan. Naramdaman ni Mireya ang bahagyang paglingon ni Celine sa direksyon ng pastor na parabang hindi nito gusto ang salitang katotohanan. Pagkatapos ng panalangin, nagsimula ang mahinang usapan ng mga bisita. May mga lumalapit sa kabaong para sumilip, may umiiyak, may humihimas sa salamin, may nagkukrus. Karaniwan na sana ang lahat kung hindi lang sa ilang segundong yumanig sa buong sala. Biglang napasigaw si Tita Belen. Diyos ko! Umiiyak ang bangkay! Napalingon ng lahat. Kasunod nito, napaatras si Pastor Eli na nasa tapat mismo ng kabaong. May tumutulo sa mata. Nakita ko! Nakita ko! Sa isang iglap, nabasag ang kontroladong katahimikan ng burol. May mga babaeng napasigaw, may mga batang napaiyak, may mga lalaking nagtayuan at nagsisiksikan papalapit, at may ilan namang biglang umatras sa takot. Mabilis na kumalat ang sigawan sa sala. Layo! Layo muna kayo! Sigaw ni Mang Isko, pilit inaawat ang mga nakikiusisa. Si Yoli ay napahawakan sa braso ni Mireya. Ma'am, totoo ba? Umiiyak talaga si Sir? Hindi agad sumagot si Mireya. Lumapit siya ng kaunti, pinipilit manatiling kalmado kahit mabilis ang tibok ng dibdib niya. Sa liwanag ng kandila at chandelier, malinaw niyang nakita ang manipis na guhit ng likido sa gilid ng mata ni Leonardo, pababa sa pisngi. Hindi yon normal. Pero hindi niya rin agad iisiping milagro o kababalaghan. Ang una niyang pumasok sa isip ay medikal at pisikal na paliwanag, embalming fluid, condensation, pressure sa tissue. Gayunman, kakaiba ang kulay. Hindi ito purong malinaw. Walang lumapit! Sigaw ni Dario, tumayo sa harap ng kabaong na parang gusto nitong harangan ang lahat. Dario, nakita namin! Sabi ni Tita Belen, nanginginig ang boses. May tumutulo talaga sa mata ng kapatid mo. Please, singit ni Celine,
Matinis ang boses pero pilit kontrolado. Everyone, calm down. Baka moisture lang yan sa salamin o sa makeup. Sa loob galing, sigaw naman ng isa pang bisita. Sa pisngi mismo. May isang binatang kamag-anak na naglabas ng cellphone para mag-video. Agad itong nilapitan ni Vance Llorente, assistant ni Dario, na hindi napansin ni Mireya kami na papala nasa gilid lang din ng sala. Sir, bawal po mag-video dito. Private family matter po. Bakit? Nakita namin. Sagot ng binata. Mas lalong gumulo ang paligid. May mga nagsasabing, senyales yan. May mga nagdarasal ng malakas at may ilan nang tumatakbo palabas para tawagin ang ibang tao sa labas. Sa panahon ng cellphone at chismis, ilang minuto lang ang kailangan para kumalat ang balita sa buong barangay. Lumingon si Alina kay Mireya, halatang gulat at takot. Mireya, ano to? Paano nangyayari to? Hindi ko pa po alam, sagot ni Mireya, mabilis ang isip. Pero hindi po pwedeng hayaan lang, kailangan may official na tumingin. Parang iyon din ang naisip ng iba. Ilang minuto lang may nagsabi na may tumawag na raw sa barangay at sa pulis. Ayaw ni Dario sa ideya. Hindi na kailangan ng pulis dito, madiin niyang sabi, halatang nawawala ang karaniwang kontrol sa tono. Burol ito, hindi crime scene. Napatigil ang ilang tao sa salitang binitawan niya. Crime scene. Si Alina ang unang sumagot. Kung wala kang tinatago, bakit ka tutol? Nagkatinginan sila ng kuya niya sa gitna ng sala sa harap ng kabaong ng kanilang ama habang ang mga bisita ay parang humihigop ng hangin at chismis ng sabay. Alina, wag mong palakihin, sabi ni Celine sabay hawak sa braso ni Dario. Embalming issue lang to. Mireya stepped forward, boses ay magalang pero matatag. Ma'am Celine, mas mabuti na pong matignan ng proper authorities para malinaw, para wala na ring haka-haka. Matalim ang tingin ni Celine sa kanya. Ikaw na naman. Bago pa humaba ang sagutan, may pumasok na 2 tanod, kasunod ang ilang pulis mula sa bayan. Sa gitna nila ay si Police Captain Ramel Dizon, matangkad, mahinahon ng kilos at halatang sanay sa mga sitwasyong magulo. Kasama niya si SPO2 Lyra Mendieta, naka-gloves na at may dalang maliit na forensic kit bag. Magandang gabi po, sabi ni Captain Dizon. Malakas ang boses pero hindi pa sigaw. May report po ng disturbance at unusual condition sa lamay. Pakiusap, bigyan niyo po kami ng konting space. Captain, family matter ito, agad na sabi ni Dario, lumapit ng may autoridad sa tono. Ayaw naming maiskandalo. Tumanggo si Dizon, ngunit hindi umatras. Naiintindihan ko po, Mr. Villarreal, pero dahil may public disturbance at may claim na may unusual discharge sa katawan, obligado kaming i-document at tiyaking walang health or legal issue. Mabilis lang po ito kung makikipagtulungan kayo. Mula sa likod, narinig ni Mireya ang ilang bisita na bumulmong. Tama lang, para malinaw, may kakaiba talaga. Lumapit si SPO2 Lyra sa kabaong kasama ang isang lalaking tinawang ni Mang Isko sa side room, si Tomas Badiola, ang embalmer na unang humawak sa katawan ni Leonardo. Mukhang kinakabahan si Tomas habang nag-aayos ng gloves. Ako po ang nag-embalsamo kay Sir Leonardo, sabi ni Tomas kay Captain Dizon. Pwede ko pong i-check, sir. Go ahead, pero documented lahat. SPO2 Lyra, observe. Bumigat ng katahimikan sa sala. Kahit ang mga batang umiiyak kanina ay napatahimik, hawak ng mga magulang nila. Si Yoli ay nakapikit at nagdarasal. Si Mang Isko ay mahigpit ang hawak sa likod ng isang upuan. Si Alina ay nakapirmi ang tingin sa kabaong. Si Dario at Celine ay parehong tense, bagamat pilit pa ring composed. Dahan-dahang binuksan ng upper panel ng salaming kabaong. May collective na paghinga ang mga tao, parang isang dibdib ang nabigla. Masinsinang sinilip ni Tomas ang muka ni Leonardo. Pinunasan niya ng bahagya ang tumulong likido gamit ang sterile gauze. Tinignan niya ang kulay, saka napatingin kay SPO2 Lyra. Sir, mahinang sabi ni Tomas kay Captain Dizon, pero sapat para marinig ng mga malapit. Hindi ito usual na condensation.
Lumapit si Lyra, sinuri ang gauze at ang bahagi sa ulo at leeg ng katawan. Maingat ang galaw niya, hindi pa dalos-dalos. May fluid discharge nga at may kakaibang seepage pattern sa bandang mata. Anong ibig sabihin yan? Halos pasigaw na tanong ni Tita Belen, nanghinginib pa rin. Ma'am, kalma lang po, sagot ni Captain Dizon. Initial observation pa lang. Pero hindi doon nagtapos ang gulat. Habang chinecheck ni Tomas ang positioning ng ulo sa loob ng kabaong, napakunot na siya. Sandali, bakit may ganito? Tomas? Tawag ni Dizon. Tinuro ni Tomas ang may likod na bahagi ng ulo ni Leonardo sa ilalim ng ayos ng buhok at support padding. Hindi ganito ang setup na ginawa ko noong turnover. May manipis na tubing at cotton packing dito na hindi standard sa procedure ko. Nanlaki ng mata ni Mireya. Si Alina'y napahawak sa bibig. Mula sa gilid, narinig niya ang malutong na mura ni isang lalaki sa hanay ng mga bisita. Tubing? Ulit ni Captain Dizon, biglang tumalimang tono. Para saan yan? Hindi ko po alam, sir. Sagot ni Tomas, halatang nanginginig. At itong lumalabas sa mata, may halo pong dugo. Hindi ito basta embalming fluid lang. Parang bumigat ng tuluyan ng hangin sa sala. Dugo, ulit ni Alina. Pabulong ngulit malinaw. Sa kabilang panig, napansin ni Mireya manamutla si Vance. Si Celine ay agad nagsalita, mabilis at defensive. Imposible! Baka contamination lang yan sa handling. Ma'am, putol ni SPO2 Lyra, mahinahon pero matigas. Huwag po muna tayong mag-conclude. Kailangan itong isecure. Tumingin si Captain Dizon sa mga tao. Sa layon, ipapatigil muna po ang public viewing. Kailangan naming i-record ang kondisyon ng katawan at makipag-coordinate para sa mas masusing examination. Pakihusap po sa pamilya. Cooperate. Hindi pwede, biglang sabi ni Dario. Boses ay halos pumutok sa diin. Hindi niyo pwedeng dalhin ang katawan ng ama ko dahil lang sa histerya ng mga bisita. Nilingon siya ni Dizon. Mr. Villarreal, may observed irregularity na po sa katawan at sa preparation. Kung gusto niyo pong luminaw ang lahat at maprotektahan din ang pangalan ng pamilya ninyo, ito ang tamang proseso. Tahimik si Dario sa loob ng ilang segundo, pero sa mukha niya, kitang-kita ni Mireya ang unang bitak sa matagal nitong kontrol. Hindi na ito yung maayos at malamig na panganay na humaharap sa bisita. Ito ang lalaking biglang nawawalan ng kumpiyansa habang unti-unting gumuguho ang script na hawak niya. Sa gitna ng gulo, lumapit si Alina kay Mireya. Mahina ang boses nito, nanginginig ngulit malinaw. Mireya, tama ka. Hindi ito matatapos sa burol lang. Tumanggo si Mireya. Hindi inaalis ang tingin sa kabaong at sa mga pulis na ngayoy maingat ng nagdodokumento. Sa isip niya, malinaw na ang isang bagay. Ang sigaw na umiiyak ang bangkay na unang itinuring ng marami bilang kababalaghan ay hindi simula ng multo, kundi simula ng pagbukas ng katotohanan. At habang isa-isang pinapalabas ang mga bisita at sinasarado ang sala para sa investigasyon, naramdaman niyang nabaliktad na ang takbo ng lahat. Mula sa pagiging tahimik na nurse na pinatatabi lang, unti-unti na siyang napapasok sa gitna ng isang kasong mas malaki kaysa sa anumang kinatatakutan niya. Sa bahay na iyon, sa gabing iyon, hindi na lang pagluluksa ang natitira. Nagsimula na ang tunay na laban. Nang gabing iyon ding sumigaw ang mga bisita ng umiiyak ang bangkay at sinimula ng mga pulis ang pag-secure sa salaming kabaong ni Leonardo Villarreal. Tuluyan nang nagbago ang ihip ng hangin sa Villarreal Ancestral Mansion. Kinabukasan, wala na ang dating anyo ng isang marangyang burol. Ang sala na puno ng kandila at bulaklak ay may bakas na ngayon ng police markers, listahan ng mga pangalan ng mga taong nasa loob noong naganap ang insidente, at mga pulis na pabalik-balik sa pasilyo. Ang mga bisita ay hindi na basta nakikidalamhati. Ang iba ay nag-uusap na sa labas ng gate. May bulong-bulungang, baka pinatay.
Kaya pala minamadali ang papeles. Hindi pala kababalaghan, ebidensya pala. Sa Santa Emilia, mabilis kumalat ang balita. Ang umiiyak na bangkay na unang pinagsimulan ng takot ay naging sentro ng hinala. Sa gitna nito, si Mireya Salcedo ay halos hindi makatulog. Ngunit kahit pagod, alam niyang hindi na siya pwedeng umurong. Bandang umaga, pinatawag siya ni Police Captain Ramel Dizon at ni SPO2 Lyra Mendieta sa lumang study room ni Leonardo na pansamantalang ginawang interview area. Nasa loob din si Alina Villarreal, tahimik ngulit matatag, at Attorney Noemi Zafra na may dalang notepad. Miss Salcedo, mahinahong panimula ni Captain Dizon. Gusto naming marinig ng buo ang timeline mo. Lahat ng naalala mo sa huling gabi ni Mr. Leonardo Villarreal at pati na rin yung mga napansin mo sa mga nakaraang araw bago siya pumanaw. Huminga ng malalim si Mireya. Pinagtagpi-tagpi niya sa isip ang lahat. Ang mga gamot, ang mga pag-uusap, ang kilos ng mga tao, ang banta ni Celine, ang sinabi ni Alina tungkol sa foundation. "Sir," sabi niya, "nung huling gabi po ni Sir Leonardo, regular po ang maintenance niya sa una, pero may ilang bagay po akong napansin na hindi normal." Sunod-sunod niyang isinalaysay ang mga detalye. Ang paglabas-pasok ni Dario Villarreal sa kwarto ng ama, ang presensya ni Vance Lorente, ang kakaibang pagmamadali, ang pagkawala ng ilang gamot sa medicine tray na hindi niya na-order para sa gabing iyon, at ang sinabi ni Celine Villarreal pagkatapos mamatay si Leonardo na huwag siyang magsalita tungkol sa medical details. Napansin niyang habang nagsasalita siya, hindi nag-iiba ang mukha ni SPO2 Lyra, pero mabilis ang pagsusulat nito. Si Captain Dizon naman ay tumatanggo lamang sa ilang bahagi, tila kinukumpirma sa isip ang pattern. "Anong gamot ang tingin mong nawawala?" tanong ni Lyra. "May sedative vial po na hindi dapat ginagamit sa regular niyang kondisyon ng walang utos ng doktor," sagot ni Mireya. "Hindi ko pa masabi ang exact na pangalan ng hindi nakikita ang records, pero alam kong may kulang sa tray." "May access ba si Dario o ibang family member sa medicine tray?" tanong ni Dizon. "Normally ako po ang humahawak, pero kapag nasa loob po sila ng kwarto at pinapalabas ako para mag-usap muna sila ng pribado, hindi ko na po kontrolado." Doon nagsalita si Alina. Boses ay mababa pero puno ng galit. "Celine, matigas ang boses nito. Kung may sasabihin ka kay Mireya, sabihin mo sa harap ko. At kung pagbabanta na naman yan, subukan mo." Gumiti si Celine, pero halatang napahiya sa pagkaistorbo. "Concerned lang ako sa family reputation." Hindi reputasyon ang inuunang isipin ng inosente, balik ni Alina. Umalis si Celine, ngulit mas tumalim na ang tingin nito. Lalong naging malinaw kay Mireya kung sino ang aktibong gustong patahimikin siya. Samantala, may isa pang mahalagang pangyayari ang nagpalakas ng kaso, ang paglapit ni Ruben Tanseco, ang chief accountant. Sa una, umiiwas si Ruben. Lagi itong pawis, mailap ang mata, at parang may dinadalang mabigat. Pero nang ipatawag siya ni Captain Dizon at malaman niyang may lumalabas ng forensic findings, tila nabasag din niyang takot niya. Nagkita sila sa municipal station, kasama sina Dizon, Lyra at Attorney Noemi. Si Mireya at Alina nasa kabilang bahagi ng silid. "Sir," nanginginig si Ruben. "Hindi ko po alam lahat, pero may pinagawa sa akin si Mr. Dario na hindi normal sa timing." "Anong klaseng pinagawa?" tanong ni Dizon. "May mga fund transfers po na pinapaprepare before pamamatay si Sir Leonardo. Internal reclassification daw. Pero napansin ko po, may mga account na dapat para sa charitable land conversion at foundation seed fund pinadidikit sa operating assets ng holding company." Huminga siya ng malalim. Parang gusto pong ma-absorb lahat bago pa ma-finalize ang legal documents. Napatitig si Alina. "I told you." "May proof ka?" tanong ni Lyra.
Tumango si Ruben at inilabas ang flash drive at printed transaction summaries. May backup po ako. Hindi ko lang mailabas dati kasi natatakot akong mawalan ng trabaho. At si Vance po kasi lagi akong kinakausap na sumunod lang. Isa-isa nang tumitibay ang motibo. Pagkaraan ng 2 araw, dumating ang forensic report. Tinipon muli ni Captain Dizon ang mga pangunahing tao sa study room, si Alina, Mireya, Attorney Noemi at si Tomas Badiola na embalmer. Wala sina Dario at Celine, pinili raw nilang sa abogado na lang dumaan. Diretsong nagsalita si SPO2 Lyra habang hawak ang report. Initial conclusion, hindi sapat na ebidensya na natural heart attack lang ang cause of death. May nakita pong sedative compound sa katawan ni Mr. Leonardo na hindi bahagi ng documented maintenance regimen niya. Tumingin siya kay Mireya. Tama ang hinala mo. Napapikit si Mireya sandali. Hindi ginhawa ang naramdaman niya, kundi bigat. Totoo nga. Nagpatuloy si Lyra. May blunt force injury rin sa likod ng ulo. Hindi ito consistent sa simpleng pagdapa lang na walang impact object. Posibleng tumama sa matigas na sulok, halimbawa side table, sa gitna ng komprontasyon o pagtulak. Tahimik si Alina, pero kitang-kitang nanginginig ang panga sa pagpipigil ng emosyon. Yung nakita sa kabaong, tanong ni Captain Dizon kay Tomas. Sumagot si Tomas. Yung tubing at cotton packing na nakita natin, hindi standard setup ko. Posibleng may nag-manipulate sa placement para i-manage ang seepage. Pero dahil may internal pressure at trauma indicators, lumabas pa rin ang fluid sa eye area. So, may nag-tamper sa katawan pagkatapos mong i-turnover? Tanong ni Dizon. Opo sir, base sa nakita ko, oo. At doon tuluyang naging kriminal ang kaso, hindi na hinaalalang, hindi na chismis sa burol. Ngulit kulang pa rin ang huling pako, direktang ugnayan ni Dario at Vance sa mga nangyari sa mismong gabi ng pagkamatay ni Leonardo. Doon pumasok ang isa pang mahalagang tauhan na halos hindi pinapansin dati sa bahay, si Junver Maliksi, ang external technician na minsang nagsiservice ng CCTV at internet ng Villarreal Mansion. Pinatawag siya ni Mang Isko nang maalala nitong may dating kinakausap na technician si Sir Leonardo kapag may problema sa system. Sa una, sinabi ng guard na corrupted daw ang CCTV, pero ng personal na kinausap ni Dizon si Junver, iba ang lumabas. Sir, sabi ni Junver habang nakaharap sa monitor sa munisipyo, yung original drive may signs ng manual deletion, hindi lang corrupted, may attempt na burahin ang time range. Pero minsan, may nare-recover na fragments. Nasa likod niya sina Dizon, Lyra, Mireya at Alina. Halos walang humihinga sa silid. Makalipas ng ilang minuto ng pagra-run ng recovery software, may lumitaw na putol-putol na footage mula sa second floor hallway. Grainy, walang audio, pero sapat para makilala ang mga tao. Pause mo, sabi ni Dizon. Nasa screen si Dario, papasok sa kwarto ni Leonardo sa gabing iyon. Makalipas ng ilang minuto, lumabas itong mabilis ang lakad, halatang galit, hawak ang cellphone. Maya-maya, pumasok si Vance. Ilang sandali pa, lumabas si Vance na may paper bag at tila may nakabalot na tela or towel sa loob. Sumunod si Dario, lilingon-lingon sa pasilyo. Zoom if possible, sabi ni Lyra. Ginawa ni Junver. Malabo pa rin, pero may bahid na mas madilim sa tela. Posibleng dugo. Napaatras si Alina at nahawak sa mesa. Diyos ko. Napatitig si Mireya sa screen na nalamig ang kamay. Wala pa ring mismong aktwal na pangyayari sa loob ng kwarto, pero ang pinagsama-samang ebidensya, motibo, sedative, blunt force injury, missing meds, threats, fund manipulation, CCTV deletion at footage ni Dario at Vance ay bumubuo na ng malinaw na larawan. Mabilis ang sumunod na aksyon. Naglabas ng warrant at ipinatawag sina Dario at Vance for formal questioning. Si Celine, na unay puro pagharap sa family reputation, ay biglang naging mailap at puro abogado ang pinapaharap. Ngunit sa dami ng testimonya at ebidensya, hindi na sapat ang kontroladong salita at sosyal na anyo para maibalik ang dating narrative. Sa araw ng pag-aresto, nasa mansyon din si Mireya, kasama si Alina at Mang Isko. Dumating ang mga pulis habang tahimik ang bahay, malayo sa ingay ng burol pero mas mabigat ang pakiramdam.
Si Dario ay bumaba ng hagdan na galit, mulit pilit pa ring dignified ang tindig. "This is harassment," sabi nito kay Captain Dizon. "You're destroying my father's legacy." Ang sumisira sa legacy niya, malamig na sagot ni Dizon, ay kung sino mang gumawa at nagtago ng katotohanan sa pagkamatay niya. Sa gilid, si Vance ay hindi makatingin ng diretsyo. Si Celine naman ay sumigaw ng, "You have no right," pero nang banggitin ni Lyra ang conspiracy at witness intimidation, namutla ito. Nakita ni Mireya ang esenang iyon ng tahimik. Walang yabang, walang saya, walang paghihiginti sa mukha. Ang naramdaman niya ay mabigat na paghinga ng isang taong matagal nagpipigil. Sa wakas, hindi na siya nurse lang. Narinig ang boses niya, pinanibalaan ang mga napansin niya. Lumapit si Alina sa kanya matapos mailabas sina Dario at Vance. "Salamat," sabi ni Alina, namumula ang mata. "Kung hindi ka nagsalita, baka natabunan lang lahat ng bulaklak at dasal." Umiling si Mireya. "Hindi ko po ito nagawa mag-isa. Kayo po, si Mang Isko, si Ruben, si Attorney Noemi, lahat tayo." Mula sa may pinto, napatayo ng tuwid si Mang Isko at napatingin sa lumang larawan ni Leonardo sa dingding. "Ngayon lang ulit ako nakahinga sa bahay na to," mahina niyang sabi. Sa mga sumunod na araw, tuluyan nang naipihit ni Alina ang usapan mula sa iskandalo tungo sa pagproteksyon sa mga iniiwan ng ama. Sa tulong ni Attorney Noemi at ng records na inilabas ni Ruben, nainto ang pag-aangkin sa mga pondo at lupaing nakalaan para sa foundation. Hindi pa tapos ang kaso, pero unang beses mula nang mamatay si Leonardo, may direksyon na ang hustisya. At para kay Mireya, kahit hindi pa niya alam kung paano maaapektuhan ng trabaho at buhay niya sa mga darating na buwan, malinaw ang isang bagay. Tapos na ang yugto ng takot na pinapatahimik siya. Ang susunod na kabanata ay hindi na iikot sa gulat sa kabaong, kundi sa kung paano babangon ang mga taong pinilit patahimikin at paano nila gagamitin ang katotohanan para magbukas ng mas maayos na kinabukasan. Makalipas ang isang taon mula nang yumanig sa buong Santa Emilia ang sigaw na "Umiiyak ang bangkay" sa burol ni Leonardo Villarreal, ibang-iba na ang itsura ng dating tahimik ngunit mabigat na Villarreal Ancestral Mansion. Wala na ang dagsa ng mga usisero sa gate. Wala na rin ang sunod-sunod na sasakyan ng mga politiko at negosyante na nakikiramdam sa mana. Sa halip, mas madalas na ngayong marinig sa bakuran ang tunog ng martilyo, kaluskos ng kahoy at utos ng mga trabaador. Hindi para sa panibagong luho, kundi para sa pag-aayos ng lumang bahagi ng bahay na balak gawing heritage events venue at opisina ng Family Foundation. Sa loob ng isang taon, maraming bagay ang nangyari. Mabagal ang galaw ng hustisya pero hindi ito tumigil. Nasa sala ng Municipal Trial Court si Mireya Salcedo ng araw na iyon. Nakasuot ng simpleng blouse at slacks, hawak ang maliit na brown envelope na naglalaman ng ilang dokumento na paulit-ulit niyang ipinakita sa mga hearings. Kopya ng duty notes niya kay Leonardo, listahan ng maintenance schedule at written statement niya tungkol sa mga nawawalang gamot at banta ni Celine Villarreal. Sa gilid, si Attorney Noemi Zafra, seryoso ngunit kalmado, at sa kabilang upuan naman si Alina Villarreal, tahimik ngunit matagas gaya ng mga nakaraang buwan. "Ready ka?" Napabulong na tanong ni Alina. Tumanggo si Mireya kahit hindi niya maitago ang nerbiyos. "Mas kinakabahan ako sa cross-exam kaysa sa unang statement ko." Mahinang ngumiti si Attorney Noemi. "Normal lang yan. Ang importante, alam mo ang totoo at consistent ka. Hindi nila mababasag ang taong walang iniimbento." Sa loob ng courtroom, muli na namang narinig ni Mireya ang pangalan ni Leonardo, ang mga salitang forensic findings, Witness intimidation, fund transfers, conspiracy, at tampering. Hindi pa iyon ang pilal na hatol sa buong kaso, gulit unang yugto iyon ng legal na proceedings na nagpapatibay sa direksyon ng kaso laban kina Dario Villarreal at Vance Llorente. Habang si Celine ay nahaharap sa hiwalay, ngunit kaugnay na reklamo, kaugnay ng pananakot sa saksi at pakikialam sa proseso. Nang tawagin si Mireya para tumistigo, huminga siya ng malalim at tumayo.
Pakisabi ang pangalan at propesyon mo, sabi ng clerk. Mireya Salcedo, registered nurse po. Private duty nurse ako ni Mr. Leonardo Villarreal noong nabubuhay pa siya. Hindi na bago sa kanya ang mga tanong, pero iba pa rin kapag kaharap niya ang abogado ng depensa. Sinubukan siyang lituhin sa oras, sa detalye ng gamot, sa eksaktong wording ng sinabi ni Celine. Sinubukan ding palabasin na over-interpreting lang daw siya bilang empleyado. Ngunit sa bawat tanong, bumabalik siya sa totoo, sa nakita, narinig at ginawa niya. Miss Salcedo, sabi ng abogado ng depensa, may bahid ng pangiinsulto ang tono. Hindi ba't maaari namang napagkamalan mo lang ang nawawalang gamot? Maraming tao sa bahay noon. Tumitig si Mireya ng diretsyo. Marami pong tao, pero ako po ang nurse na may hawak ng tray at alam ko po kung ano ang nandun at kung ano ang wala. Hindi ko po hinulaan yon. Pagkatapos ng hearing sa labas ng korte, napaupo si Mireya sa bench sa koridor at napaluha ng tahimik. Hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa pagod ng isang taon na halos puro takot, habulan ng schedule at pagharap sa mga taong mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Lumapit si Alina at inabutan siya ng tubig. Hindi ka umiyak noong burol, sabi ni Alina ng mahina. Hindi ka rin umiyak noong inaresto sila, pero ngayon ka pa talaga. Napatawa si Mireya kahit basa ang mata. Ngayon ko lang po naramdaman na totoo na talagang hindi na mababaliktad lahat. Hinawakan ni Alina ang balikat niya. Hindi dahil sa iskandalo, dahil may naglakas loob magsabi ng totoo. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting luminaw ang mas maayos na direksyon ng mga iniwan ni Leonardo. Sa tulong ni Attorney Noemi at ng financial records na inilabas ni Ruben Tanseco, kinilala ng korte at ng mga kaukulang ahensya ang legal na proteksyon sa lupang nakalaan sa planong foundation ni Leonardo. Hindi ito naging madali. May mga dokumentong kinailangang ayusin, may mga kontratang kinwestiyon, at may mga taong dating nakikinabang sa impluwensya ni Dario na biglang umayaw o nagpakitang gilas bilang neutral. Ngulit si Alina ay hindi umurong. Kung may isang bagay na natutunan ako kay Papa, sabi niya isang araw sa meeting kasama sina Mireya, Ruben, Attorney Noemi at Mang Isko, hindi pwedeng puro galit lang ang baon natin sa nangyari. Kailangan may mabuo mula rito. Kung hindi, parang sila pa rin ang nanalo. Sa lumang dining room ng mansyon, nakalatag sa mahabang mesa ang mga blueprints, budget sheets at permit applications. Naroon si Ruben, mas mapayapa na ang mukha kaysa dati habang nagpapaliwanag ng projected expenses. Naroon si Mang Isko na may listahan ng mga suppliers at mason na kilala niya sa bayan. Naroon si Yoli na pinatawag ni Alina para tumulong sa future feeding program at kitchen planning at halatang hindi makapaniwalang isinasali siya sa seryosong usapan. Ako po, tanong ni Yoli, hawak ang apron kahit wala naman siyang niluluto. Anong maitutulong ko dito? Mahalang ngumiti si Alina. Ikaw ang pinakamatagal na nag-alaga sa kusina ng bahay na to. Alam mo kung paano magpakain ng maraming tao na hindi nagsasayang. Gusto ko, pag tumakbo na ang foundation kitchen, ikaw ang isa sa permanent staff. Napahawak si Yoli sa dibdib. Ma'am, salamat po. Akala ko hanggang laba at hugas lang ako habang buhay. Walang mababang trabaho, Yoli. At ang totoo, isa ka sa unang nag-warning sa akin noong burol. Tumawa si Yoli habang pinupunasan ng mata. Kasi naman ma'am, halata namang may masasamang tingin sa bahay noon. Sa wakas, matapos ang halos 8 buwang proseso ng permits, renovation at legal clearing, formal na naitayo at naihanda ang Leonardo Villarreal Community Care Center sa isang bahagi ng lupang dating pinagtatalunan ni Leonardo at Dario. Hindi ito malaking ospital, ngulit maayos at malinis itong pasilidad. May consultation room, maliit na pharmacy area para sa libreng basic medicines, multi-purpose hall para sa health seminars at opisina ng foundation para sa scholarship at elder support program. Sa araw ng soft opening, maagang dumating si Mireya. Naka-uniform siyang puti at asul.
Simple, ngulit malinis, at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang gulo, may naramdaman siyang kaba na mas magaan. Hindi takot, kundi excitement. "Mireya," tawag ni Alina mula sa entrance, naka-smart casual attire at may dalang folder. "Pwede bang i-check mo yung BP station sa side hall? Maya-maya dumarating na yung unang batch ng senior citizens." "Opo, Ma'am Alina." "Ay, sorry, Alina," sabi ni Mireya, napangiti. "Good," natatawang sabi ni Alina. "Bawal na masyadong formal dito. Community center na tayo, hindi mansion politics." Sa loob ng ilang oras napuno ang center ng mga lola at lolo mula sa barangay, mga nanay na may dalang anak at ilang kabataang gustong magtanong tungkol sa scholarship forms. Naroon si Crisanta, ang ina ni Mireya, na ngayon ay mas maayos na ang kalagayan dahil sa tuloy-tuloy na gamutan. Bagamat mahina pa rin, mas may kulay na ang mukha nito kaysa noong mga nakaraang taon. "Nay, dito muna kayo sa upuan. Huwag po kayong masyadong maglakad," sabi ni Mireya habang inaalalayan siya. "Tignan mo nga naman," sabi ni Crisanta, napapangiti habang nakatingin sa signage ng center. "Dati, ikaw ang umiiyak ng pagod pag-uwi. Ngayon, ikaw na ang in charge sa mga taong tutulungan." Hindi na itago ni Mireya ang pagngiti. "Head administrator lang po, Nay, at nurse pa rin." "Eh ano ngayon?" sagot ni Crisanta. "Trabaho yang may dangal." Sa kabilang bahagi ng hall, abala si Polo, ang kapatid ni Mireya, na ngayon ay nakabalik na sa kolehiyo sa kursong medical technology. Tuwig walang pasok, tumutulong siya sa center bilang volunteer encoder at logistics aid. "Ate, yung inventory sheet ng glucometer strips, saan ko ilalag?" tanong ni Polo, may hawak na clipboard. "Sa second tab ng laptop ni Kuya Ruben, tapos paki-double check yung expiry dates, ha?" "Oo ate," napangiti si Polo. "Alam mo dati, akala ko di na ako makakabalik sa school. Ngayon nakakatuwa, parang may direksyon na ulit lahat." Huminto si Mireya sandali at tinignan ng kapatid. Sa simpleng linyang yon, parang bumalik sa kanya ang lahat. Ang panahong nag-aalala siya kung saan kukuha ng gamot ni Crisanta, ang takot na mawalan ng trabaho, ang panggigipit sa kanya na manahimik. Ngayon, hindi man perpekto ang buhay, may pag-usad, may bunga ang pagtindig sa totoo. Hindi lamang pamilya ni Mireya ang unti-unting umangat. Si Mang Isko Paredes, matapos ang mga taon ng pagseserbisyo sa isang bahay na laging puno ng tensyon, ay naging opisyal na property caretaker ng lumang mansyon na ngayon ay unti-unti ng ginagawang heritage events venue at cultural meeting space. Hindi na puro utos at lihim ang bantay niya sa bahay, mas madalas na siyang kausap ng architects, event coordinators at local artists. "Mas gusto ko to," sabi ni Mang Isko habang kasama si Mireya sa veranda ng mansyon minsang hapon. "Dati, bawat yabag sa bahay na to, iniisip ko kung may kasunod na sigawan. Ngayon, ang iniisip ko kung sapat ba ang ilaw sa function hall." Napatawa si Mireya. "Upgrade yan, Mang Isko." "Upgrade talaga," sagot nito, sabay tingin sa hardin. "At si Don Leo kung nasaan man siya, tingin ko mas gusto niya rin ganito. May silbi pa rin ng bahay." Si Yoli naman ay naging permanent kitchen staff ng foundation at sa loob lang ng ilang buwan, siya ang paborito ng mga senior citizen dahil sa malambot niyang lugaw, tamang timpla ng supas at ugali niyang magtanong muna bago maghain. "Lolo, bawal po sa inyong maalat ha. Pag nagalit si Nurse Mireya, ako mapapagalitan." Si Ruben Tanseco, na dati halos hindi makatulog sa takot at guilt, ay tumulong sa paglinis ng financial records ng natitirang legal entities ng Villarreal businesses. Hindi man siya naging bida sa mata ng publiko, naging mahalaga ang papel niya sa pag-ayos ng sistemang halos masira dahil sa kasakiman. "Akala ko tapos na buhay ko sa accounting dahil madadamay ako," sabi ni Ruben sa isang meeting. "Pero siguro ito yung kabayaran ko sa pagiging tahimik ko noon. Ayusin ko man lang yung kaya ko ngayon." "Hindi pa huli ang lahat para sa matinong trabaho," sagot ni Attorney Noemi na patuloy na legal advisor ng foundation. "Ang importante, nung oras na kailangan, pinili mong magsabi ng totoo." Makalipas pa ang ilang linggo, dumating ang anibersaryo ng pagkamatay ni Leonardo Villarreal. Hindi ito ginawang malaking seremonya.
Wala nang marangyang setup, walang napakaraming bulaklak, walang mga taong nakikiusyoso. Isang simpleng paggunita lamang ang inihanda ni Alina sa maliit na memorial corner sa loob ng community center. Isang framed photo ni Leonardo, isang kandila, at ilang puting bulaklak. Dumating si Mireya ng maaga, may hawak na isang maliit na bouquet ng puting sampagita at lilies. Nandun na si Alina, tahimik na nakatayo, habang sinamang Isko, Yoli, Ruben, Berto, Crisanta at Polo ay may kanya-kanyang simpleng alay. Lumapit si Mireya sa memorial photo at dahan-dahang inilapag ang bulaklak. Tahimik siyang tumingin sa larawan ng matandang minsang nagsabi sa kanya, "Kapag tumanda ka, doon mo malalaman kung sino ang nagmamahal sa iyo at sino ang naghihintay lang na mawala ka." Marami na siyang naintindihan ngayon sa mga salitang iyon. "Sir," mahina niyang bulong, halos siya lang ang nakarinig. Hindi na sayang ang katotohanan. Sa likod niya, narinig niya ang mahinang higbi ni Yoli at ang malalim na buntong hininga ni Mang Isko. Si Alina ay napapikit sandali sa katumingin sa paligid ng center, sa waiting chairs, sa clinic board, sa bulletin board ng scholarship announcements, sa mga taong natutulungan araw-araw dahil sa isang planong muntik ng mabura. Ang sigaw noon na umiiyak ang bangkay ay nagsimulang bilang takot at kaguluhan, pero hindi doon nagtapos ang kwento. Hindi ito bumalik sa parehong gulat at chismis. Sa halip, naging mitya iyon para mabuksan ang isang kasinungalingan, para bumagsak ang mga ganid, at para magkaroon ng panibagong direksyon ang buhay ng mga taong matagal na ring nasa giid lang ng mga desisyon ng makapangyarihan. Si Mireya, na minsang pinatahimik bilang nurse lang, ang ngayon ang namumuno sa isang sentrong nag-aalaga sa komunidad. Si Alina, na dating tinuturing na emosyonal at walang pwesto sa corporate power games, ang naging tagapagpatupad ng mas makataong pamana ng kanyang ama. Ang mga side characters na dati tahimik na tagabuhat, tagahain, tagabantay at taga-compute ay naging tunay na bahagi ng pagbabagong may saysay. At sa bayan ng Santa Emilia, kapag naaalala ng mga tao ang kakaibang pangyayari sa burol ng milyonaryo, hindi na nila lang sinasabi ang nakakatakot na detalye. Mas madalas nang ikwento ng mga nakasaksi ang sumunod, na minsan ang pinaka-nakakagulat na pangyayari ang siyang nagiging simula ng hustisya, pag-angat at isang mas maayos na wakas para sa mga taong matagal nang walang boses.